Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kareal. Welcome back again sa aking munting channel, Dick is Real Vlog. Meron po tayo dito na stator ng electric pan na ang winding terminals ay putol-putol. Ito po, aalamin po natin at ipapakita ko po sa inyo kung paano ito idudugtong ng tama na hindi tayo nalilito sa connections. Kaya kung gusto nyo pong matutunan ang tungkol sa mga bagay na ito, ay ituloy nyo lang po ang inyong panonood hanggang dulo. Paki-like and subscribe na lang po ito kung bago pa lang kayo sa channel na ito. At pakipindot na rin ang notification bell para ma-update po kayo sa sunod kong bidyong gagawin. Okay, simulan na po natin. Dito po sa stator natin ay may 8 terminals. Ang 8 mga hibla po or terminals na ito ay nahahati sa 2 pangkat. Sa bandang kaliwa po ay 4 na mga ending terminals. Ito po yon, bandang kaliwa. At sa bandang kanan naman po ay 4 din na mga beginning terminals. Kung gusto nyo pong palawakin ang inyong idea tungkol dito, i-click nyo lang po yung link sa description box sa baba. At doon nyo mapapanood kung bakit nasa kaliwa yung mga ending terminals at bakit nasa bandang kanan ang mga beginning terminals. Para po sa pagdugtong ng mga terminals na ito, kailangan po muna natin na sukatin ang bawat resistance ng mga ito. Kailangan po natin na mag-tagging or label para hindi po tayo nalilito sa connections. So, panoorin nyo lang po ang ating gagawin. Kung ako po ang inyong tatanungin, may kanya-kanya po tayong idea, diskarte sa paggagawa ng mga nitong bagay. Marahil ay iba po yung alam ninyo at iba rin yung alam ko. Kaya sa aking nalalaman, ipapakita ko po sa inyo kung paano ako gumawa ng ganito. So, una, sa pagtataging, para hindi tayo nalilito sa connections, mag-prepare lang po tayo ng masking tape. 8 masking tape po yung na-prepare ko na ganito para lagyan lang po ng tagging yung 8 terminals dito. Lagyan lang po ng tagging yan. Masking tape po ang nilalagay ko para dumikit. Lahat po yan ay lalagyan ko ng mga masking tape para yan po ang gagawin kong pinakang tagging. Lalagyan po natin yan ng palatandaan kung ito ba ay ending o ito ba ay beginning. Para kung sakaling magsusukat na po tayo ng resistance, alam natin kung saan ang beginning at saka ang ending terminals. Okay, yan. Nalagyan na po natin lahat ng 8 terminals ng masking tape. Kung mapapansin nyo, 4 sa bandang kaliwa at 4 din sa bandang kanan. So sa bandang kaliwa po ay mga ending terminals at sa kanan naman ay mga beginning terminals. Lalagyan po natin yan ng label na ending. Nasa bandang kaliwa, mga ending. Ito naman yung mga beginning sa bandang kanan. Yan po ay kanya-kanya tayong diskarte. Depende po sa inyo para lang po tayo merong palatandaan. Kayo na po bahalang dumiskarte kung paano nyo ito matatandaan. Pero para matandaan, ang ginagawa ko po pag sa akin ganito, nilalagyan ko ng tagging. Kung may makita po kayong ibang mas madali, kayo na po bahala. Malaya po tayong dumiskarte. Okay, meron ng mga label na endings at saka beginnings. Ngayon, ang gagawin po natin dyan, susukatin na po natin yung mga resistance ng bawat terminal. So, gagamit po tayo ng ohmmeter. Iseset po natin yung ating tester sa 2,000 ohms. Ayan, pwede na po nating i-check yan. Hanapin po natin yung magka-connect. Ganito lang po. At i-test natin siya kung nasaan ang connection niya dito. Sa beginning at saka sa ending terminals, may mga connection po sila. Simula sa beginning, papunta sa ending, dapat may masukat po tayong resistance sa bawat winding. Subukan po natin dito. Kumuha tayo ng isang terminal sa beginning at isang terminal sa ending. Ayan, may nasukat po siya na 51. Okay, 51. Lagyan po natin yung beginning ng 51. At yung ending, lagyan din natin ng 51. Ayan. Nasukat na natin yung isang winding. So, may 3 pang natitira. Hanapin natin kung alin ang magka-connect dyan sa beginning at saka sa ending niya. Sukat ulit tayo. May level na yung isa kasi nakuha na natin yung resistance reading niya. Kung wala dyan, lipat tayo sa kabila. Ayan, meron. 378.
Okay, 378 po. Lagyan natin ng 378 sa beginning. At sa ending. Okay, dalawa na lang. Sukatin natin itong natitira na dalawa. Hanapin natin kung alin yung connection niya dito sa kabila. Ayan. 230. Okay, 230. So, lagyan natin ang label. Label sa beginning. Label sa ending. 230. Yan, may isa pang natitira. Tingnan natin kung ilan ang kanyang reading. 52. Yan po ay ohms. 52 ohms. Okay, nalagyan na yung beginning. Lagyan din ng level ang ending. 52. Yan. Okay, ngayon, alam na natin ang mga resistance reading ng mga windings. Meron po tayo 4 na windings. At ang 4 na windings ay mayroong 8 terminals. Nakuha natin yung pinaka-resistance ng bawat winding. Kaya ngayon, na nakuha na natin at alam na natin ang bawat resistance ng mga ito, gagawa naman po tayo ng diagram para ipakita sa inyo ang mga connection nito sa bawat isa. May diagram po ako dito na prepare. I-drawing po natin ang diagram. So, meron po tayong resistance na ang sukat ay 230 ohms, 51 ohms, 52 ohms, at 378 ohms. So, meron pong 4 na reading ang ating windings. Bawat isang terminal ay may kanya-kanyang resistance reading. Sa atin pong gagawing diagram, ganito po ang connection ng ating windings ng electric fan. Ito po yung running. Ito po ay sinamarize ko na diagram galing dito sa una nating tinalakay sa nakaraang video. Kung mapapansin nyo, may running windings, may starting windings. Yung tatlong windings na yan na tig-4 na set. So kung gusto nyo pong palawakin ang inyong kaalaman tungkol dito sa mga windings na ito, i-click nyo po yung link sa description box sa baba at nandun po ninyo mapapanood kung alin ang running at saka starting windings dito sa stator ng electric fan. Alin ang beginning at alin ang ending. I-click nyo lang po doon sa baba para malinawan po kayo. Ito po ay kaduktong noong video na yun. Ito, sinamarize ko po galing dito. Imbis na 4 na windings po yung i-drawing ko, ginawa kong isa na lang para mas lalo po nating ma-minimize yung ating explanation dito. So, ito po yung running windings at ito po yung tatlong starting na magkakasama doon sa stator. Okay? Ang connection po niyan ganito. Kasi meron po tayong beginning at saka ending terminals. Ito po yung beginning ng running. Ito yung ending. Sa ating starting windings naman, tatlo po yan. Nagkakaroon po ng speed 1, 2, 3 yung ating electric fan dahil po dito sa mga speed windings po dito na dalawa. Itong tatlo po na ito ay starting windings. Nagkakaroon lang po ito ng speed or yung pagbilis at saka paghina ng ikot ng ilis dahil po nagagamit na po dito yung 50 turns at saka 150 turns. Kaya nagkakaroon po ng pagbilis at saka paghina ng ikot. Okay? So, balik tayo dito. Ito po yung running. Ang ilalagay po natin dito na windings ay yung may pinakamataas na resistance. Alin po yun? Ito po yung may pinakamataas na resistance. 378 ohms. Yan po yung running windings, yung pinakamataas. Tapos yung ilalagay po natin sa speed or switch number 3 ay yung pinakamababa. Alin yung pinakamababa? Yung 51 ohms. Yan. Tapos, sa switch 2 or speed number 2, mas mataas kaysa dun sa pinakamababa. Ito po yung 52 ohms. Tapos, ang sumunod po, yung mas mataas sa 52. 230 ohms. Ganyan po ang pagkakasunod-sunod niyan. Pinakamataas sa running. Tapos, pinakamababa sa switch number 3 or speed number 3. Tapos sumunod, switch number 2, yung sumunod sa 51 ohms, magiging 52 siya.
Tapos sumunod ay yung 230 ohms para dito sa switch number 1 or speed number 1. Nakuha. Ganyan lang po yon. Ang tanong, paano ang connection nila? Paano natin pagduduktongin yan? Makikita nyo yan, bawat terminal ng beginning. Ganito po ang connection. Beginning ng running, i-connect lang po natin dito sa beginning ng switch number 3 or speed number 3, windings number 3. Tapos, yung ending ng windings number 3, i-connect natin directly doon sa beginning para sa switch number 2. Beginning sa windings ng switch number 2. Connected na siya. Tapos, yung ending ng switch number 2 windings, i-connect naman natin directly din doon sa beginning ng windings para sa switch number 1. At itong ending ng windings na ito, i-connect natin sa capacitor. Ito po yung capacitor. Yan po ang capacitor. At ang kabilang terminal ng capacitor, connected sa ending ng running. Okay? Kung hindi nyo po naiintindihan, balikan nyo lang po yung explanation natin kanina-kanina lang kung paano tayo nagsimula ng wiring. Okay? Ngayon, itong dalawa na to, ending ng running at saka terminal ng capacitor, magka-connecta na po yan. Connected po siya. Yan po ay connected sa fuse. Yan po ang fuse, thermal fuse. Connected po siya. Nakuha. Ngayon, na-connected na siya. Yan po ay linya na ng diretso sa line 2. 220 volts. Line 2. Nakuha. Ganyan po ang connection. At yung line 1 naman, line 1 ng 220 volts AC ay connected naman po sa common terminal ng switch. Ito po yung switch. Yan. Ito po ay naka-off ang position. So, ito po yung kanyang switch. Okay? Switch. Naka-off siya. Ililipat sa number 1. Ito po ay mahinang umikot. Okay? Pag nag-switch number 2 kayo, lilipat ang speed sa number 2, lalakas po ang ikot. At pagka nilipat nyo ulit sa number 3, mas lalong lalakas ang ikot. Nakuha? Ganyan po ang connection ng ating mga windings ng stator. Tandaan nyo lang po, beginning at saka ending, kung paano mag-connect, beginning to beginning ng running at saka speed windings or starting windings, yan yung pinakamababa ang resistance. Tapos yung ending diretso sa beginning ng isa pang speed windings, yung 52 ohms. Tapos ang ending niya kukonekta naman sa beginning ng isa pang windings na 230 ohms. At yung ending niya, diretso na sa capacitor. Then, yung kabilang paa ng capacitor, yun ang magiging common terminal. So, ito ang common terminal, diretso sa fuse. Then, diretso sa line 2 ng AC plug. Ito po yung 220 volts. At ang line 1, diretso sa common ng switch. At siya yung control switch na magkukontrol kung anong speed ang gusto mong paganahin. Malinaw po ba? Kung nalalabuan po kayo, balikan niya lang po yung video natin na ito sa simula at paulit-ulitin nyo lang po. At siguro naman sa 3 ulit ay kuha nyo na. Okay? So ngayon, naalam na po natin ang connection ng bawat winding terminal sa pamamagitan ng ating ginawang diagram. Pwede na po natin itong gamiting guide para maiduktong ang lahat ng mga dulong hibla or terminals ng stator windings na ito. Sa pamamagitan po ng diagram na ginawa natin, pwede na po nating pagduktongin ang mga hibla nito or mga terminals ng stator windings na ito gamit ang ginawa nating diagram. So mapapansin nyo, yung running windings ay may pinakamataas na resistance. So base po doon sa diagram natin ginamit nung nakaraang video, ito po yon. Yung running winding po dyan ay may 4 na set of coils. Pero dito po, sinamarize ko na lang, ginawa ko na lang na isang windings para ma-minimize at madali natin itong maunawaan. Mas pinadali po natin ginawa ang diagram para mas lalo nating maintindihan. So, yung beginning po ng running windings na 378 ohms. Yung beginning po niya, kukunik lang po natin sa beginning ng 51 ohms.
Saan ang beginning? Nasa bandang kanan. At ang ending nasa bandang kaliwa. Huwag po kayong malilito doon. Yung beginning po ng 378 ay ito. Idutuktong lang po natin sa beginning din ng 51 ohms. Nasa yung 51 ohms. Ito po yung 51 ohms. Yan po ang pagduduktungin natin. Tanggalin na po yung tagging. Dalawa na yan. At yan po ay pagdikitin lang. At ang ilalagay po natin na kulay ng wire dyan ay kulay red. Kasi ang color coding po na standard sa rewind na aking ginagamit ay kulay red. Sa iba po ay ibang kulay ang nilalagay nila. Pero sa akin po ay kulay red. Yan po ay para sa switch number 3. Connection ng beginning ng running at saka beginning ng speed windings. 51 ohms. Ito po yon. I-connect na po natin sa kulay red na wire. Ito po yung red. Tapos ihihinang lang po natin yan. Okay, connected na po yan. Itabi lang muna natin yan. At makikita nyo yung ending nung 51 ohms nasa bandang kaliwa. Hanapin po ninyo yung ending. Ito po yung ending 51 ohms. Iko-connect lang po yan sa beginning ng 52 ohms. Nasaan yung beginning ng 52 ohms? Nasa bandang kanan. Ito po yung ending ng 51. Nasa bandang kaliwa. Tanggalin yung tagging. At i-connect sa beginning ng 52 ohms na nasa bandang kanan. At ito po yon. Sundan nyo lang po ang ating ginagawa para hindi po kayo naliligaw. Pagdikitin lang po yan, dalawang terminals na yan. At yan po ay sa kulay itim na wire ilalagay sa switch number 2 na wire. Yan. Tapos hinangin din po. Yan. Connected na po siya. Tabi. Ingatan at baka maputol. Tapos yung ending po ng 52 ohms, ito po yon. I-connect naman po sa beginning ng 230 ohms na windings. Ito po yon. Ito po ang beginning nasa bandang kanan. Tanggalin po yung tagging. At ito po, tanggalin din ang tagging. Pagdikitin na lang po yan. At ang kulay po na ilalagay dyan ay kulay white na wire. Kasi yan po ang para sa switch number 1. Para standard po yung ating color coding ng wire. Tapos hinangin din. Okay. Itabi lang po yan. So, dalawa na lang po yung natitira. Yung ending terminal po ng 230 ohms, ito po yung ending. Nasa bandang kaliwa na po lahat, yung dalawa. At ang ending terminal din po ng 378 ohms. 378 ohms at saka ending ng 230 ohms. Parehas ending na lang po ang natitira. So, ito po yung 230 ohms. Tanggalin ang tagging. At i-connect po yan sa terminal ng kapasitor. Sa terminal ng kapasitor po, ang nilalagay ko po ay kulay yellow. Hinangin din po yan. Okay, nakakabit na. Nakakabit na po yung terminal ng kapasitor. Ito po yung yellow na wire at saka ending ng 230 ohms. Itabi lang po yan. Tapos ito na po ang natitira, yung sa running windings na 378 ohms. Ito po yon. Dito na po natin i-connect yung isa pang common terminal ng kapasitor at yung ending terminal nito, 378 ohms. So, dahil ang common po ay kulay green, pagdikitin lang po natin yung dalawang terminal. Para sa kapasitor po yung yellow at ito po ay para sa common terminal ng windings. Kuha.
Dalawang terminal po yan sa capacitor at saka sa common ng windings, green at yellow. Yan po ay dito natin i-connect sa ending ng 378 ohms. Okay, malinaw po ba? Nasundan po ba? Ganyan lang po yan. Huwag po kayong malilito pagka ganyang meron tayong kodigo. Pag yan ay nakabisan nyo na, hindi na ninyo kailangan na magkodigo. Ihinang lang po yan. Okay, connected na po siya. Ang gagawin natin, tetesterin natin kung okay na yung kanyang resistance. Simula sa common, ito po yung green. Subukan natin, sukatin sa kulay white kung may connection. Ayan, meron po. 482 ohms. Okay, 482. Kailangan pag sinukat natin yan, sunod-sunod yan na pababa ang reading. Isunod natin ay black kasi yun yung switch number 2. 432. Okay, pababa. Good po yon. Dapat ito mas mababa pa, yung kulay red. 380. Okay, good po yan, mga kareal. Tapos itong dilaw, hindi na natin susukatin itong isang dilaw kasi connected lang po sila dito. 0 po ang masusukat yan kasi yan po ay parehas common. Sa pamamagitan po ng multimeter or ohmmeter, na-confirm natin na good yung resistance niya bawat terminal at nasigurado natin na connected na yung ating mga hininang. Ang sunod na po natin na gagawin ay bawat dugtungan lagyan natin ng circuitable tube para hindi po siya mag short circuit. So meron po yan na 5 circuitable tube. Okay, nalagyan na po natin ng circuitable tube yung mga dugtungan. Kung mapapansin nyo po, para hindi po kayo nalilito, may palatandaan po yan para malaman ninyo kung alin yung speed windings. Yung mga speed windings po ay may tigda 2 hibla. Katulad nitong white, 2 hibla po yan. Tapos yung red, 2 hibla rin po yan. At yung black, 2 hibla rin po yan ng coil. Kaya hindi po kayo maliligaw kung sakaling naputulan kayo ng hibla sa inyong electric pan dahil yan po ay tigda 2 ng hibla. Yung mga speed windings na 3. White, red at saka black. Yung common po niyan, 1 hibla lang po ang laman niyan. Ganon din po sa isang terminal ng capacitor. 1 hibla rin lang po yan. Kaya hindi po kayo malilito. At dun sa common ng windings, yung kulay green, naka-shorted lang po doon yung common terminal ng capacitor. Itong isang yellow. Kaya 2 ang yellow para sa capacitor po yun. Yan po ang color coding ng mga rewind na stator. Hindi po ako nagre-rewind, kundi bumibili na lang po ako ng rewind na. Kasi wala po akong rewinder. Kaya kung gusto niyo malaman kung paano mag-rewind, marami pong marunong mag-rewind. Doon na lang po tayo humingi ng iba pang idea sa kanila dahil sila po expert din sa mga ganong bagay. Kaya pasalamatan po natin sila dahil sila ay may talento ng kagalingan tungkol sa mga bagay na ganon. Tayo po ay may kanya-kanyang galing, kaya pasalamatan po natin ang bawat isa sa atin. Okay, nandyan na po, nakakabit na po yung ating shrinkable tube. Iinitin lang po yan ng lighter. Kung walang lighter, pwede po yung ginagamit sa, basta kung anong pwedeng pang-init. Yung iba po, kandila. Yan. So, ngayon po yung lighter ang ginagamit ko. Initin lang po yan, didikit na po yan. Pinatandaan niyo po ba? 3 speed windings po ay hindi nakakalito dahil tigda 2 po yan ng hibla. At yung tig-iisa ng hibla, yun po ay para sa common ng windings. Kasama na yung common ng capacitor doon. At yung kabilang terminal po ng capacitor. Yun po ang tig-iisa ng hibla. Kung sakaling maputulan po kayo ng hibla sa inyong ginagawang electric pan, sundan nyo lang po yung connection na ito dahil yan po ang tamang connection ng pagkakasunod-sunod nila. Ganyang proseso po ang inyong susundan. Okay? Ito po ay babalutan lang natin at ipipix ko lang po. Hindi ko na ipapakita sa camera para umiksi po yung ating video. Medyo mahaba na. Okay? Makalipas po ang 4 na minuto. Ito na po ang kinalabasan ng ating stator na ginawa. Binalutan ko po muna ng masking tape para kung sakaling mag-spark yung dugtungan, hindi madadama yung windings. At
tinalian ko ng sinulid na second hand galing sa binaklas na motor ng washing machine. Okay? Para masigurado natin, dahil ito ginalaw natin, i-double check lang po natin ang kanyang resistance reading. Sa pag-check po ng resistance reading, kaya ng dati na proseso natin ginagawa. Simula sa common, i-check po natin ang resistance ng bawat terminal. Pag ako po ay nag-check niyan, nasasanay po ako sa switch number 1 ako nag-uumpisa ng pag-check dito. Switch number 1, switch number 2, at switch number 3. Yung kulay po niyan ay white, black, at red. Panghuli ko po ng chinecheck ay yung sa capacitor. Dito na po magsusukat yon sa kabila. Dito. Ayan yung capacitor. Okay? Unahin po natin yung white. Kung ilan ang magiging reading. Dapat po pagka chinek yung 1, 2, 3, kailangan pababa ang resistance reading po ng bawat terminal. Kasi ganun po ang proseso na ginagawa ko. Nag-uumpisa ako sa 1, then 2, then 3, then capacitor. Ganun po. Kailangan pababa po ang reading. Sa panghuli, pinakamataas po siyempre yung sa capacitor. Dito lang ang sunod-sunod na pababa. Pagdating na sa capacitor, yan po yung mataas ang reading sa lahat. Okay? Ganun po. Umpisa natin sa white. Ayan. 485. Okay. Subukan natin sa black. Dapat pababa po yan. Para normal. 432. Okay. Bumaba. Good yun. Tapos yung red, switch number 3, dapat mas mababa. 384. Okay po yon. Bumaba. Ibig sabihin good po yung tatlo na yon. Kailangan pag sinukat natin yung isang capacitor terminal, dapat po ay mas mataas. Yan po ang ginagawa kong proseso. Kaya kung ibang proseso po ang ginagawa ng iba, bahala na po kayong gumawa ng mga prosesong gusto nyo kung saan kayo nadadalian. Okay, ito po. Shorted po siya. Yan po yung common. Common to common po yan. Shorted po yan. Green at saka isang yellow. Common din po ng capacitor yan. Capacitor terminal po yan. Common. Tapos common din yung green. Kaya shorted po yan. Kaya subukan natin yung isa. Dapat pinakamataas po ang reading nito. Yan. 717. Okay, 717. Pinakamataas po yung sa capacitor. Good po yan. Okay? Tapos na po ang pagdugtong at paglagay ng mga stator winding terminals. Ganun lang po yon. Sana po makadagdag po ito sa inyong mga kaalaman at skills. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, lalo na sa aking subscribers na nagla-like at nagko-comment sa aking mga videos. At doon po sa hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa munting channel kong ito. Ito po ay ginawa ko hindi para magpagalingan, bagkus ay mag-ambagan po tayo ng kaalaman. Dick is Real Vlog po. Muling nagpapasalamat at mabuhay po tayong lahat.